Di mo na kailangan maging baker, para makagawa ng tinapay na bet mo. Halika at tuturuan kitang mag-bake ng pan de coco, panoorin mo lang ang video ko hanggang sa dulo. Naglagay lang ako rito ng 2 cups ng evaporated milk, bali isang lata lang ito ng regular na size ng evaporated milk yung malaki, any brand ay pwede naman. Naglagay rin ako dito ng 4 na tablespoon ng yeast o levadura. Dalawang itlog rin. Haluin lang ito ng maigi upang maid-solved ang mga sangkap dito, at i-rest lang ito ng mga 10 minuto bago tayo mag-proceed sa next steps. Matapos ang 10 minutes, umalsa na ito. Sinunod ko na rin ang 6 cups ng harina at isang kutsaritang asin, di ko na pala na-videohan ang paglalagay ng asin dito, then hinalo ko lang ito ng maigi. Naglagay rin pala ako rito ng 1/4 na mantika, bali kalahating cup siya on in all, upang hindi maging dry ang ating pan de coco. Naglagay rin ako dito ng kalahating cup ng asukal. Haluin ito muli upang ang wet and dry ingredients ay mag-merge ng maigi. Ngayon, ginamitan ko yan ng kamay at naghugas ako ng kamay para mas madali itong mamasa, pero kung may electric mixer ka naman ay much better, masahin lang ito ng 15 minutes hanggang sa maging smooth ito. Inilipat ko na ito sa baking mat para mas madali itong mamasa. Kung nagustuhan nyo ang content ko for today's video, please like, share and subscribe para magpalaganap ng good vibes. Salamat po. Naglagay rin ako dito ng isang stick ng butter or margarine na melted at minasa ko ito ulit. After ng 15 minutes ng pagmamasa, pinahiran ko na ng oil ang mixing bowl at in-spread out ko lang ito, at nilagay ko na rin ang namasang dough, at tinakpan ko lang ito ng kitchen towel, at nirest ko lang ito ng 15 minutes. Matapos ang 15 minutes, okay na ito, then umalsa na ulit ito. E-punch lang ang dough upang matanggal ang air bubble at banalik ko na ulit ito sa baking mat, upang masahin ito ulit ng ilang minuto. Hinati ko lang ito sa 4. Pinahaba ko lang ito, tapos pinutol ko lang ito sa 4 na bahagi. Bali sa part na ito, tinimbang ko lang ito sa 60 grams para pantay-pantay ang sukat nito. At mag-proceed na tayo para sa coconut filling, bali isang buo ito ng nyog na binili ko sa palengke at pinakayod ko na rin at naglagay rin ako ng 3/4 cup ng asukal, so gumamit ako rito ng brown at washed sugar at isang tablespoon ng vanilla, hinayaan ko lang mag-caramelize lang ito. Kapag ganito na ang output, it means okay na ito, pwede nang i-off ang kalan at itabi lang ito at palamigan. Bali ito na ang mga natimbang na dough, binilog ko lang ito at ginamitan ko lang ito ng rolling pin,
para maging flat ito at naglagay lang ako rito ng isang tablespoon na minatamis na niyog bilang fillings nito. At this point, preheat ko na yung oven ng 15 minutes over 200 degrees Celsius or 392 Fahrenheit. Tinusok-tusok ko lang ito ng tinidor, para legit na pan de coco ang magiging output nito, at pinahiran ko lang ito ng washed egg para maging glossy ang texture nito kapag naluto na ito. Bali nakagawa lang naman ako ng 24 na pirasong pan de coco gamit ang 6 cups na harina, at maaari nyo ring pagkakitaan ang ganitong klase ng kasanayan. Maraming salamat po kung umabot kayo hanggang sa part ng vlogs ko na ito.